talaga galing sa korte, we cannot hide forever. So, at saka, kumawa na rin ito mga taso natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung lang naman sa akin. Kung ayaw niya, wala ka magkakaroon. Sir, walang intervention yung... Sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ko kung pwede, sugay na sa akin. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyayari ngayon, sir? Or you will wait for the hearing? Meron investigation. Pero kami papatuloy ko ngayon hearing. Balik ko sa Manila, ipagtawag ko ng hearing. Senator? Wala pa akong data kasi tinag ko pa yung sekretariat ko kung saan ang available. Ayun mga kababayan. At dahil dyan, no, nakita niyo naman sa video na nagkagulo po sa Davao kagabi lang, no. At nandun nga sa video si Senador Bato de la Rosa, sabi niya na kung maaari hindi naman tayo pwedeng magtago habang buhay, ay dapat daw sumuko na itong si Pastor Kibuloy. Ngayon, sabi nga niya kung siya lang papipiliin, sumuko na kasi nagsakripisyo na yung mga taong supporters niya, pati mga kapulisan. At dito nga, dahil dun sa nangyayari na nilusob ng mga pulis, ay naglabas ng hinaing itong si Vice President Sara Duterte. Ito po ay galing sa Rappler po ito ha. O naway napatawad din niyo ako. Sabi ni BP Sara, apologize to QGC members for urging them to vote President Ferdinand Marcos Jr. after police officer launched another search for fugitive Doomsday Pictures, Apollo Kibuloy. Sabi niya dito, nais ko rin pong humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembrong deboto at bumoto ng deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ na paghikayat ko sa inyo noong nakaraang eleksyon na iboto si Bongbong Marcos. Sabi niya, so actually ako mga kababayan, ang pangit po sa pakiramdam na kapag may pera ka ay talaga namang pinoprotektahan ka ng iilan sa mga politiko na hawak mo sa liig. So sabi nga natin dito na kung may kasalanan ka, magtago ka. Pero kung wala kang kasalanan, humarap ka. So ibig sabihin, may kasalanan, nagtago. Kasi kung wala kang kasalanan, syempre kapalan mo yung mukha mo, haharap ka. May kasalanan, means to say, nagtatago. At dahil po dyan sa nangyari na kaguluhan sa Davao, ay ito po ang result. No? Ipapakita ko sa inyo yung result. Dahil sa nangyari sa compound, no, ng pagkagulo sa loob ng compound ng QGC, nakalagay dito sa 58 links with a total engagement views, no, sa mga nagla-live, sa mga nagpo-post. Engagement ay 303,586. Ang FB views naman is 1,179 sa 58 ka mga nagpo-post. Overall data show a total of 55% either criticize Pastor Kibuloy, 25% criticize the Duterte, 24% criticize the supporters of QGC, and 6% naman ang mga sa QGC. Meanwhile, a total of 39% either criticize the PNP, excessive force, support the Duterte, or describe the Marcos administration dictatorship daw. Kasi sabi nila nag-martial law na daw sa Davao. Wala pong martial law. Alam niyo kung bakit? Only the President of the Republic of the Philippines ang makapag-declare ng martial law. So bakit naman magde-declare ng martial law si BBM na hindi naman mga terorista ang miyembro ng QGC? Isang tao lang ang hinahanap. Kaya kung si Pastor Kibuloy may malasakit siya sa mga nasasakupan niya, wag na niyang hayaang magkagulo, sumuko na siya. Means to say, may kasalanan siya kasi bakit siya nagtago? Kung wala siyang kasalanan, humarap siya. 'Di ba? So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Ayan po yung mga percentage sa nangyaring kaguluhan kagabi. 25%, 24%, 6%, and 39%. No, so wala pong martial law sa Davao, huwag po kayong fake news. At may tanong ko lang, nasaan na po yung mga Duterte nung panahon na si Kibuloy? No, at pangako nila na kung magkagulo man hindi nila iwanan ang QGC. So nasaan sila? Ba't sila nagtago?